Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muli mga ginikiliw ko mga kapatid sa pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng librong ito, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Dito na po tayo sa ikaapat na bahagi, ang siwak at mga gawaing likas. Mayroon po itong ilang mga paksa. Ang siwak, ito ay ang paggamit ng maliit na sanga ng kahoy sa pagsisipilyo sa mga ngipin o gilagid para matanggal ang mga tinga na pagkain o masamang amoy. Ang unang paksa, ang kahatulan nito. Ang siwak ay sunnah sa lahat ng oras, maging ang nag-aayuno. Kung magsipilyo habang nag-aayuno ay wala pong anuman, sa simula man ng araw o sa hulihan nito, sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naghihimok nito ng lubusan at hindi nagtakda ng oras. Sinabi niya, as-siwaku mataharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Ang siwak ay paglilinis ng bibig at kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ay sa Sahih al-Bukhari, Volume 2, page 40, Musnad Ahmad, Volume 6, page 47, An-Nasai, Volume 1, page 10, at ipinahayag ito ni Al-Albani na Sahih sa Al-Irwa, Volume 1, page 105. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah. Kung hindi lamang mapapabigatan ko ang umma ko, talagang uutusan ko sila na magsiwak sa lahat ng salah. Ikalawang paksa, kailan ito tiyak na sunnah? Ito ay tiyak na sunnah sa pagwuwudu, paggising, pagbabago ng amoy ng bibig, pagbabasa ng Quran at pagdarasal. Gayon din sa pagpasok sa masjid at bahay, ayon sa hadith na inulat ni Al-Miqdam bin Shuraih na mula sa ulat ng tatay niya, Sa'altu Aisha qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiyyu idha dakhala baytahu? Qalat bisiwak. Tinanong ko si Aisha, sinabi ko, anong bagay ang unang ginagawa ng propeta kapag pumasok sa bahay niya? Sinabi niya, ibig sabihin ni Aisha, ang pagsisiwak. Ito ay sa Sahih Muslim, hadith number 253. Tiyak din ang sunan na ito sa matagal na pananahimik at paninilaw ng mga ngipin ayon sa mga hadith na nabanggit na natin sa unahan. Kapag bumangon ang sugo ni Allah sa gabi, ay minamasahin niya ang bibig niya ng siwak, na kung saan ito ay mababasa sa Sahih al-Bukhari, hadith number 245, at Sahih Muslim, hadith number 255. At inuutos ito sa mga Muslim sa tuwing pagsamba at paglapit kay Allah na nasa pinakamabuting kalagayan ng kalinisan. Ikatlong paksa, sa pamamagitan ng anong ori ng siwak. Sunnah na magsiwak ng sariwang sanga na hindi napupudpod at hindi nakakasugat ng bibig, sapagkat ang propeta ay nagsiwak ng arak. Ang arak, ito ay maasim na puno. Pinangsisipilyo ang kaputol na sanga nito, tinatawag din itong kabath. Maaaring magsiwak sa pamagitan ng kanan o kaliwang kamay. Ang bagay na ito ay walang takda ang saklaw. Kapag walang magamit na sangang pangsiwak ang propeta, ay sapat na magsiwak siya sa pamagitan ng daliri niya. Ayon sa ulat ni Ali bin Abi Talib, hinggil sa paraan ng pagwuwudu ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay mababasa sa Musnad Ahmad, volume number 1,
page 158. Ipinahayag ni Ibn Hajar sa At-Talkhisul Habir, volume 1, page 70. Ikaapat na paksa, mga pakinabang ng siwak. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang nasasaad sa naunang hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang siwak ay paglilinis ng bibig sa mundo at kalugod-lugod sa Panginoon sa akhirah. Kaya, nararapat na palagi ang gawin ng mga Muslim ang sunan na ito at huwag itong iwanan sapagat marami itong mga dakilang pakinabang. Maaring lumipas sa ilang mga Muslim ang matagal na panahon na kagaya sa 1 buwan o 2 buwan na hindi nakapagsiwak ng dahil sa katamaran o kamangmangan. Sila ang mga nalipasan ng dakilang gantimpala at maraming pakinabang nang dahil sa pag-iiwan nila ng sunan na ito na hindi iniiwan ng propeta at halos uutusan niya ang kanyang umma kung hindi lamang siya nangangambang makapagpapabigat. Nabanggit din ang ilang mga pakinabang sa siwak. Kabilang dito ang pagpapalakas ng ngipin, paghihigpit ng gilagid, naglilinaw ng boses, at ginagawang aktibo ang alipin o Muslim. Ikalimang paksa, Sunanul Fitra o ang mga sunna ng kalikasan sa pagkakalalang sa tao. Tinatawag din itong Khisalul Fitra o mga katangian ng kalikasan sa pagkakalalang, sapagkat ang gumagawa nito ay nagtataglay ng mga katangian na nilalang ni Allah ang mga tao at inirekomenda ito para sa kanila upang maging pinakamabuting tikas at pinakaganap na kaanyuan. Inulat ni Abu Hurairah na nagsabi, Qala Rasulullah, khamsa min al-fitra, al-istihdad, wal-khitan, wa qasus syaribi, wa natqul ibd, wa taqlimul awafir. May 5 na kabilang sa kalikasan: pag-aahit ng bulbol, pagtutuli, pagputol ng bigote, pagbubunot ng buhok sa kilikili, at pagputol ng mga kuko. Unahin natin ang pag-aahit. Ito ay pag-aahit ng buhok sa palibot ng ari. Tinatawag itong istihdad dahil sa hadid o patalim na ginagamit, at ito ay ang labaha. Sa pagtatanggal ng buhok ay kagandahan at kalinisan. Maaari ring tanggalin ang buhok ng hindi sa pamagitan ng pag-aahit na kagaya sa paggamit ng mga makabagong gamit na pangtanggal ng buhok. Ang ikalawa, pagtutuli. Ito ay ang pagtatanggal ng balat na bumabalot sa ulo ng titi upang mabuksan. Ito ay para sa lalaki. Ngunit sa babae, ito ay ang pagputol ng sumubrang laman na nasa ibabaw ng dakong lagusan. Sinasabi na ito'y kagaya sa palong ng tandang. Ang wasto, ito ay obligado sa mga kalalakihan, ngunit hindi obligado sa mga kababaihan. Ang karunungan sa likuran ng pagtutuli. Hikmah. Ito ay paglilinis ng titi sa najasa na nasa balat na tumatakip sa ulo ng titi. Marami itong mga pakinabang. Samantalang sa kababaihan, ito ay pagbabawas lamang ng tindi ng pagnanasa. Inirekomenda na ito'y isagawa sa 7 araw ng kapanganakan ng sanggol, sapagkat mas mabilis ang paghilom at lalaki ang bata na nasa pinakaganap na kalagayan. Ikatlo, pagputol ng bigote at pag-ahit nito. Ito ay ang sagad na pagpuputol bilang pagpapapugi o pagpapaganda, paglilinis, at pagsalungat sa mga tumangging sumampalataya o mga kuffar. Nasasaad sa mga mapapanaligang hadith ang paghihimok na putulin ang bigoti, hayaan ang balbas, pahabain at pangalagaan ito.
sapagkat ang pananatili ng balbas ay kagandahan at pagpapakita ng itsura ng tunay na lalaki. Ang utos na ito ay sinalungat ng marami sa mga tao. Pinahaba nila ang bigote at inaahit ang mga balbas nila o pinuputol ito. Ang mga ito ay paglabag sa sunna at mga utos na obligado ang pagpapahaba nito. Kabilang dito ang hadith na inulat ni Abu Hurairah na nagsabi, Qala Rasulullah, Jazzus shawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Gupitin ninyo ang bigoti, hayaan ninyo ang balbas, at salungatin ninyo ang mga mago. Ito ay mababasa sa Sahih Muslim, hadith number 260. Ang hadith na inulat ni Ibn Umar na sinabi ng propeta, Khaliful mushrikin wa firrul liha wa ahfos shawarib. Salungatin ninyo ang mga nagtatambal, ang mga musyrik, pahabain ninyo ang mga balbas, at ahitin ang bigoti. Ito ay nasa Sahih al-Bukhari, hadith number 5892, at Sahih Muslim, hadith number 258. Nararapat para sa Muslim na tumalima sa paggagabay ng propeta at sumalungat sa mga kalaban at naiiba sa mga kababaihan. Ikaapat, pagputol ng mga kuko. Ito ay pagpuputol na kung saan ay hindi hinahayaang humaba. Ang pagpuputol ay nagpapaganda nito at naglilinis sa duming sumisingit sa ilalim nito. Sinasulungat ng ilang Muslim ang kalikasang ito. Ang iba ay nagpapahaba ng mga kuko o kuko ng natatanging daliri nila. Lahat ito ay pang-aakit ng demonyo at panggagaya sa mga kalaban ni Allah. Ikalima, pagbubunot ng buhok sa kilikili. Ito ay pagtatanggal ng buhok na tumutubo dito. Ito ay sunna na tanggalin ang buhok sa pamamagitan ng pagbubunot o pag-aahit at iba pang paraan. Sapagkat ang pagtatanggal ay kalinisan at pag-aalis ng masamang amoy na naiipon dahil sa pag-iral ng buhok. Ito ang relihiyon nating makatotoo. Inutosan tayo na taglayin ang mga katangiang ito sapagkat narito ang pagpapaganda, paglilinis, at kalinisan upang ang Muslim ay magiging nasa pinakamainam na kalagayan. Malayo sa kaugalian ng mga tumangging sumampalataya o mga kuffar at mga mangmang. Ipinagmamalaki ang relihiyon niya at sumusunod sa Panginoon at sogo ng propeta niya sallallahu alaihi wasallam. Karagdagan sa limang katangiang ito, ang siwak, pagsinghot ng tubig at pagbubuga nito, pagmumog, paghuhugas ng mga kasuan, ito ay ang kuko sa likuran ng mga daliri, at paghuhugas pagkatapos ng pagdumi. At ito ay ayon sa hadith na inulat ni Aisha na nagsabi, Qala Rasulullah, 10 min al-fitra, qasus syarib, wa i'fa'ul lihya, was siwak, wa istinsyaqul ma, wa qassul adhafir, wa ghaslul barajim, naftul ibq, halqul ana, wa intiqasul ma, yani al-istinja. Qala Mus'ab bin Shaybah, ahad ruwatul hadith, nasitul ashira illa an takunal magmama. Sinabi ng sogo ni Allah, 10 ang kabilang sa kalikasan. Pagputol ng bigoti, pagpapahaba ng balbas, pagsisiwak, pagsinghot ng tubig at pagbubuga nito, pagputol ng kuko, paghuhugas ng mga kasuan, pagbubunot ng buhok sa kilikili, pag-aahit ng bulbol, paghuhugas ng ari at puwit sa pamamagitan ng tubig. Sinabi ni Mus'ab bin Shaybah, isa sa mga nag-ulat ng hadith,
nakalimutan ko ang ikasampu, maring ito ay pagmumumog. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.